Ipa-plugin muna natin para makita natin kung yun nga talaga yung pinaka-issue nya abang di pa natin nabuksan. Okay, gamit tayo ng bulb. Wala naka-konto mga ilaw natin dito sa shop. Okay. Tingnan nyo yung bulb ko. Dapat hindi mamumula yan. Dapat bababa yan. Umiilaw lang yung ganyan, yung mga matataas na amperahe, mga tag 2,000 watts na. Pero kapag ganyan, sa ganitong klaseng unit, puprotek pa nga huli yung isa. Pag ganitong unit, ay hindi normal yan. For today's video, bali, eto, Trident CE7 na naman. tawag na nga ng iba sa akin, si CE7 tsaka si LX20. Ayun, bali ang may-ari nito is from Quezon City lang din naman, taga Agham Road. Ayan, ang pangalan niyan ay si Sir Ryan Midano, Barangay Central, Quezon City. Okay? Maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Shoutout sa inyo. Ang issue nito, kaya nila dito sa atin, usual na sakit ng mga amplifier ngayon, yung umiinit yung isang channel, either dalawa. Hindi ko lang natanong kung alin yung channel dito na umiinit. Basta meron daw umiinit hanggang sa nagpo-protect na kita nyo naman sa video natin, halos ganyan lagi yung issue, di ba? Okay? Bali ito yung mission natin for today's video. Sana magawa natin. Ayun, bago natin simulan to, siyempre promotion muna tayo agad. So kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, bali ipa-plugin muna natin para makita natin kung yung pinaka-issue nya abang di pa natin nabuksan. Okay, gamit tayo ng bulb. Wala naka-konto mga ilaw natin dito sa shop. Okay. Tingnan nyo yung bulb ko. Dapat hindi mamumula yan. Dapat bababa yan. Umiilaw lang yung ganyan, yung mga matataas na amperahe, mga tag 2,000 watts na. Pero kapag ganyan, sa ganitong klaseng unit, puprotek pa nga huli yung isa. Pag ganitong unit, ay hindi normal yan. Iinit yan. Tingnan natin mamaya kung anong channel yung umiinit. Okay? So ngayon, buksan ko muna ito bago natin pasadahan. Matanggal ko na yung pinakatakip nya. Parang bago pa tong unit na to. Wala pa ganong dumi. Ayan. Sa mga hindi pa nakakita ng Trident na CE7, supply nya is 8040. Yan, 8040 siya. 2 tires. Parang ang dating nya is CE5. CE5 ganun din yun Is na CE5, 80 rin yung supply nun. Parang ganito yung datingan nya. Tapos 2, 4, 6, 8. Meron siyang 8 kapasitor na 63 volts by 10,000 microfarad. Ayan, naka-series parallel ito. Tapos para malaman natin kung alin yung ma-issue, channel 1 or channel 2, bakas tayo pa isa-isa. Unahin natin itong channel 1. Ayan, para doon tayo mag-focus. Nihang ko na yung channel 1 dito sa my left side. Okay, tingnan natin kung ano yung lalabas sa tawas. Ay, channel 2 may problema. Mabaga pa rin siya. Channel 2. Okay, ang gagawin natin, tanggalin natin itong channel 2. Ayan, natanggal natin ito. Tapos palit natin itong channel 1. Yan, balik natin yan. Tingnan natin kung good yung channel 1. Okay. Ayan, nag-normal yung channel 1, nakakabit ayan. Ibig sabihin, ito yung umiinit na channel, yung channel 2. Ayun, magsukat tayo ng bias. Tingnan natin. Sukatan natin itong channel 1. Okay, ito na yung pogi natin na tester. Tingnan nyo ito. Ayan, nasa 0.3 siya. Halos magpo 0.4. Yan, ito yung reference na
susundan natin itong channel 1. Kung ano yung bias dito, yun din yung gagawin natin dito. Yung usapan namin ni sir dito, yun naman yun naman yun naman ang laging habol nila sa atin, kaya dinadala rito is yung magpapa-fix bias. Yan, although maraming kumukontra bakit daw pinifix bias natin, bahala sila, pero mas marami yung nagdadala rito sa atin na mas gusto nila yung mag-fix bias na. Okay, babaklasin ko lang muna itong channel 1, channel 2. Baklasin ko to, and then pasadaan natin kung talagang trimmer lang yung sira. Yan ang kulay dilaw na yan, and then i-fix bias natin. Tinanggal ko na yung board. Ito, trimmer niya is 332 3.3. yan, ito kadalasan yung sira, kadalasan talaga ito. Yung iba sinasabi sa akin bakit daw pinipix ko na pwede namang pihitin yan. Pihitin na lang para bumalik sa normal, na hindi ko gagawin yan. Sabi ko nga sa inyo dati ginagawa ko yan bago ako nagfi-fix. Ang problema dyan, hindi siya tumatagal, ilang buwan lang bumabalik, mababakjab, or hindi man siya backjab kasi abutin na sabi natin mga 3 months, 4 months hanggang 6 months. Hindi mo na masasabing backjab yun Ang problema doon, masisira yung pangalan mo. Sabihin ng may-ari ng unit na hindi matibay yung gawa mo kasi bumalik na naman. Kaya ginagawa ko, finifix ko na lang kasi isa yan sa problema ng ganitong klaseng trimmer. Hindi ko nila lahat kasi yung mga trimmer dati matitibay. Yung dating trimmer kinakalawang na yung mga paa, good pa yung resistance. Ito, tinan nyo, bago pa siya yun, nasisira na siya agad. Kaya pinifix bias na lang natin. Okay, so ngayon tatanggalin ko muna ito, tapos salang tayo. Siguro try natin yung 2.7. Kasi sa totoo lang guys, hindi ko nililista yung mga pagpipix natin. Or sige, subukan natin ng 2.7. Natanggal ko na yung trimmer. Ito yung trimmer nyo. Trimmer potentiometer. Trimmer potentiometer. Bali, resistor din naman ito, kaso lang 3 pins siya. Ayan. Yung value is 2.7 ang nilagay natin. Tapos, sa mga gustong gayahin, pag ganyan lang yung style nyo, ayan, huwag kayong makit dun sa taas para hindi kayo malito. Okay, subukan natin. Try natin kung ano yung magiging kalabasan nito. Tapos, balik natin to dito. Maigi, siguro tanggalin na natin ito. Itong channel 1 muna. Ayun, try natin. Ayan nag-normal siya diba? Nawala na yung ilaw ng bulb natin Tanong nito kung ano yung bias nya. Teka lang, i-set up natin yung tester natin. Okay, naka-set up na yung pogi nating tester. 2.5 kayo mag-set sa 2.5. Okay, dito medyo mababa, nasa 0.25 lang siya. Kailangan natin itaas ito siguro. Kailangan mga 3K. Yan na, 2.5 lang siya 2.5, 0.25. Nakalagay kasi sa may board niya is 3K Kailangan natin sagad sa 3K. Yan, 3.3 naman yung trimmer Mali. Try natin 3K. Dahil wala tayong saktong 3K, ang lalagay natin is dalawang 1.5. Okay, bali tanggalin ko muna ito. Ito, nilagay na natin is yung dalawang 1.5 na 5 band. O yan, dalawa yan kasi wala tayong saktong 3K. Ito yung 2.7. Sukatan natin ulit. Ganun lang naman yung pag-calibrate yun dagdag bawas. Kahit na hindi mo na ibalik ito, ito lang yung pinaka-supply nya, pwede na yan. May lalabas na dyan. Normal mode. Wala ka lang marinig na relay kasi hindi nakakabit yung mga maliliit na voltahe. Dito sakto kasi may butas. Take note kasi wala kami usapan ni sir kasi dito na dagdagan nitong output nya. Fixed bias lang. Ayan sapul Patula dito sa may isa. Sapul na sapul siya di ba? Pakita ko sa inyo yung kabilang side naman. Ngayon balik natin to. Tapos magsukat tayo sa may, kumpara natin yung kabila.
Ulit. Dito. O, yan. Halos magpo 0.4 na nga yan. Dito naman sa may stock niya, parehas na parehas. Walang kinaiba. Di ba? Wala siyang kinaiba. Oh. Okay. Nasa 3K yung bias niya. Ang gagawin ko na lang dito, siyempre linisin muna natin ito. Kunting brush, tapos dito linisin natin ito. Tapos siyempre sasabay na natin to. Sabi ni sir, kung maaari daw isasabay na yung channel 1. Yung isang channel. Sabi ko, kasama naman yan sa trabaho ko yung pagpipix dito. Once na pinix ko to, kasama na rin yan dito sa may kabilang side. Kasi kapag hindi mo i-fix yung kabilang side, ganun ulit mangyayari dyan. Na tumibay ito, yung kabila is hindi. Kailan mo na ito, tapos ito naman yung channel 2 yung baklasin natin. Yung channel 1 is nabaklas na rin natin. Itong channel 2, nakabalik na. Ayan, na-fix ko na rin ito para mabilis yung video natin. Ayan dalawang 1.5 para magiging 3,000 siya. Kung ano yung procedure dito sa may isang channel, siyempre ganun din yung procedure, and then materials na gagamitin natin. Okay, ganyan siya. Tapos ito yung mga trimmer na binaklas natin. Ayan, 332 ito. Take note guys ito naman na akin, optional lang naman ito. Kung gusto nyo gayahin yung ganito, pwede. Pero kung gusto nyo ibalik talaga sa dati, ganitong trimmer, balik nyo. Pero ang tip ko, bago nyo ibalik yan, isagad nyo muna sa ilalim. Tapos ikakalibrate nyo, pit hanggang sa makuha nyo. Palitan na natin to, naka 3K na yan. Ayun, ibabalik natin. Linisan ko muna ito, tapos ibabalik natin. Then sukatan natin parehas. Naibalik ko na rin yung channel to. Tornilyo na lang kulang dito. Yung ito, tinornilyo ko na Okay, obserbahan natin or sukat ulit tayo. Ito, ba't di nakakabit to? Kulang pala ng isang kable dito. Teka lang. Ito na, ibalik ito. Kaya walang indicator. Okay, ayan, nakabalik na. Pansinin yung ilaw. Wala man lang kailaw-ilaw siya. Dapat ganyan siya. Ibig sabihin niya ganyan, normal mode siya. Okay, medyo delay lang yung pagbaba ng indicator ng Protec. Sukat tayo dito. Ayan. Ganda ng bias nyo. Dito pares na pares lang. So ngayon maglalagay tayo ng speaker. Lagyan natin ng speaker and then audio source. Tingnan natin kung good yung audio niya or may problema pa na iba. Sana yun lang. Maglagay na ako ng speaker. Bali dalawa ito. Ayun yung sub natin na yan. Pasensya na sa background. Okay, tapos audio source natin is itong laptop. Pasensya na kayo kung medyo hinaan lang natin. Kasi alas 7:30 pala ng umaga. Maaga kasi ako ngayon dahil nagatid ako ng anak ko. Kaya nakakaya naman kung palakas tayo ng tunog dahil may mga kapitbahay pa tayong tulog. Pasensya na. Tapos battle music yung ipapatugtog ko. Kasi naka-live tayo sa may isang cellphone natin sa YouTube. Baka makapiright tayo. Okay. Pasensya na. Kulang na lang dito is tornilyo. Itong isang side na to. Tapos kunting buga pa ng compressor. Play natin itong music natin. Okay. Ayan may audio na. Hindi lang gaano marinig dahil nakasub tayo. Tapos ito. Ayan, goods na. Tapos wala nang kailaw-ilaw doon, Wala nang kailaw-ilaw. Ngayon, ito 20 natin para masabi natin na aux talaga siya. Ito 20 ko Ayan, naka 20 na yan. Okay. Bahala ka dyan. Tapos hanapin ko lang yung thermometer natin, thermoscan, para makakuha natin kung umiinit pa siya o hindi na. Teka lang. Ayan, naka 20 na yan Ayan, naka 20 na tayo. Tapos ito, hanap ko na yung thermoscanner natin. Ayun,
Sipatin natin to kung ano sa kainit. Ayan, normal na siya. 35 na lang. Kapag sira yung bias nito, maabot ng 43 ito. Yan ang magiging cost ng pagkasira ng mga SMD. Kasi SMD type pa naman itong mga pyesa niya. Ito, 36 lang. Paras lang. Yan, okay na. Goods na siya. Play natin ulit. Yan. Okay. Ayun, goods na ito. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana nakapagbigay idea ako sa mga kapwa natin technician. Yung video bago-baguhan lang nakapwa natin technician na gustong matuto or may encounter na ganito klaseng unit, kahit papano is makapagbigay idea tayo. Ayan. And then, bago tayo magtapos, magpasalamat ulit tayo sa may owner nito. Sir from taga Agham Road. Ito daw. Pangalan niya. Taga Barangay Central, Ryan M. Medano. Ryan Medano. Yun Maraming salamat sir Bali okay na yung Trident na CA7 mo. Yan, promotion bago tayo magtapos. Siyempre shop natin always on Daguna 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City and number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko sa atin lahat.